So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, ayan, i-game test natin itong isang entry-level smartphone ngayon ni Vivo, ang Vivo Y17s. Maganda kaya to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So pagdating sa Battle Royale, playable naman siya dito sa Vivo Y17s, pero may mga frame drops tayo habang naglalaro. Kahit na walang kalaban, nagfe-frame drop siya. Pero minsan ay okay naman yung movement, ayan. And minsan nagfe-frame drop. So yon, overall playable naman ang COD Battle Royale dito at ang pinakamataas ng graphics is medium lang. So next naman is multiplayer. So pagdating sa COD multiplayer, all goods din ang performance diyan ni Vivo Y17s. Sa sinet nating settings, nakakalaro naman tayo so far ng mabuti. And
Few frame drops lang naman ang na-experience natin while playing this game. So, yun. May enjoy nyo rin ng multiplayer COD dito sa Vivo Y17s. So, when it comes sa Asphalt 9, maganda performance din ni Vivo Y17s. No problems naman na na-experience natin so far while playing Asphalt 9 dito sa Vivo Y17s. So, next naman is Genshin Impact. Pero set muna natin siya, of course, sa pinakamataas na settings. So, graphics, highest. Okay, 60 FPS. At i-low lang natin yung motion blur. So, G. So, naka-high settings to sa Genshin. Kung makikita nyo, nakakagalaw naman tayo so far. Pero hindi smooth yung performance niya. Pero in fairness, sa kanyang presyo, ngayon, nakuha ko lang to 4+. All goods naman siya for gaming. Pero when it comes sa Genshin, sa mataas na settings, kaya nyo, hindi siya smooth. Ngayon, try natin i-off yung motion blur kasi mabagal yung galaw niya pag naka-on yung motion blur and of course yung rotation. Ngayon, i-off natin. Ayan, off, pero high settings pa rin. And kung makikita nyo, mas umoko yung rotation niya compare kanina nung naka-on yung motion blur. And all goods, playable. Nakakagalaw. Pero hindi pa rin siya smooth, mga ka-J-Vlog. Eh, napapansin ko, medyo nagiging warm na yung smartphone. Banda sa joystick talaga yung tama eh. Sa lahat din ng smartphone na try ko. Dito sa bandang joystick yung init nila. Pero ayan, nakakagalaw naman tayo so far dito sa... Ayun, nag-frame drop. May mga frame drops from time to time. Pero kaya nga, game test, diba? Titingnan natin kung hanggang saan yung capacity or yung full potential niya when it comes sa gaming, lalo na sa Genshin. Trinay natin sa high settings kung playable ba siya or not. Pero kung mapapansin nyo, playable naman siya, yes, pero hindi siya smooth sa high settings. So yun, kung maglalaro kayo, tagal ng frame drop na yun. Kung maglalaro kayo ng Genshin dito sa Vivo Y17s, I suggest i-set nyo na lang yung settings na sa pinakamababa kung matagal kayo maglalaro ng Genshin dito. Kasi yes, playable naman siya sa high, pero ilang minutes lang paniguradong iinit to ng sobra at magre-resulta yan ng mga super lalang frame drop dito sa smartphone na to. So yun, yun yung ating game test sa Genshin Impact. Playable naman siya sa Vivo Y17s. So ayan na mga ka-J-Vlog yung ating game test dito sa Vivo Y17s. And kung makikita nyo, lahat naman ng 39 nating games dito sa smartphone na to ay playable. So yun nga, tulad ng sinabi ko, maganda pa rin naman ng MediaTek Helio G85. Depende na lang of course sa price point niya. Sa presyo niya na 7K, I think hindi siya perfect fit eh. Kasi meron na mga mas better chipset na pwedeng ma-offer sa 7,000 pesos sa price segment. Pero since 2023 ito lumabas, ngayon sa Shopee, makukuha nyo na lang ito ng mura eh. 5 plus na lang itong Vivo Y17s minsan pag sale. Tapos may voucher kayo, nakuha ko ito ng 443 lang, kaya napakamura. Sa kanyang presyo na ganong range ngayon ay perfect na yung MediaTek Helio G85. And yes, yung G85 ay okay pa yan for gaming sa budget segment. Budget segment. Nakaka-handle naman siya kung makikita nyo. Mobile Legends, playable. COD, playable naman. Pero may mga slight frame drops na experience dito sa Vivo Y17s. So kung i-rate ko yung gaming performance niya sa kanyang SRP yung 7K, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito nasa 6.5 mga ka-J-Vlog. Pero yon, kung ML lang naman lalaroin nyo, maganda rin naman ni-recommend si Vivo Y17s. Lalo na napakamura na lang neto ngayon sa Shopee, sa official store nila. Pero I think sa mall, SRP pa rin ito. Pero pag bibili kayo sa online, makukuha nyo lang to ng below SRP niya. Parang ako, triniming ko to ng 2.2. 2.2 ata 1.1. Basta yun, mga February or March. February ko to binili, tinimingan ko ng sale.
nakuha ko na lang to for as low as 4.3. So, napakagandang deal mula sa Vivo yan. So, yun, kung interesado kayo sa Vivo Y17s, check nyo na lang po yung link nito sa description box.